idol, magandang gabi. So, kumusta ang kalagayan natin mga kaibigan? Sa ngayon, bibigyan muna tayo. Ang ating basahin natin isang pangitain, ang pangitain sa 4 na halimaw ayon pa sa sulat ni Daniel. Kasi sa panahon natin ngayon mga kaibigan ay nakapagtataka kung mga nagtataka kayo. Pero sa mga may alam kong hindi sila nagtataka kasi alam na nila na mangyayari talaga itong mga nangyayari sa panahon ngayon. So mga kaibigan, na yun sa unang sulat ni Daniel ng unang taon. Ito pala mababasa natin sa Daniel Kapitulo 7 versikulo 1 hanggang sa 28. So una nating basahin mga idol itong unang sitas sa una at saka hanggang sa pangatlo muna. So ayon sa sulat ni Daniel, ng unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, si Daniel ay nanganaginip at nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan. Ayon pa niya, nakakita siya ng pangitain habang siya nakahiga sa kanyang higaan mga idol. So ngayon ipapatuloy natin at kanyang isinulat ang panaginip at isinalaysay ang kabuuan nito. So yun pala mga idol, isinulat niya ang kanyang panaginip at saka kanyang isinalaysay. Kasi si Daniel ay may kakayahang magsalaysay ng mga panaginip mga idol para sa inyong kaalaman. Kaya nang isalaysay ang mga mahirap, isalaysay at hindi saklaw ng kaalaman ng ordinaryong tao. So mga idol, ipagpatuloy natin ang pangalawang versikulo. Sinabi ni Daniel, nakita ko sa aking pangitain sa gabi at nagarito ang 4 na hangin ng langit na humihihip sa malaking dagat. At yan na mga idol, nakita daw niya na parito ang 4 na hangin ng langit na humihihip sa malaking dagat. Para sa kalaman natin mga idol, ang dagat ay makalaki talaga. Ayon daw sa nakita niya sa kanyang pangitain na parito ang 4 na hangin ng langit. Ibig sabihin nagsimula ito sa 4 na sulok ng mundo. So ipagpatuloy natin mga idol sa pangatlo. At 4 na malaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat. So mga idol, dahil pala sa hangin na yun, lumitaw ang 4 na magkaibang halimaw mula sa dagat. So mga idol, ipapaliwanag natin yan sa susunod nating video. At sa mga gusto ng ganitong usapin, follow nyo lang ako at like nyo lang at comment lang kayo mga idol kung ano yung gusto nyong malaman. I-comment nyo lang sa baba at ipaliwanag natin yan sa ating pagbabalik. Babay muna mga idol. Ay mga idol, so mga idol, magpapatuloy tayo nung binasa natin ang Bible. Kasi nung nakaraan, lang tayo, iba hanggang versikulo 1 hanggang sa pangatlo. Ngayon ipagpatuloy natin mga idol, basahin natin ang ika-4 na versikulo. At kung kaya natin, basahin din natin ang ika-5 versikulo. So mga idol, yung pamagat nito is ang pangitain tungkol sa 4 na halimaw. Ito ay pangitain ni Daniel mga idol. So ngayon basahin natin ang pang-4 na versikulo. Ang una ay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Kasi nabanggit ko sa nakaraan, may 4 na malaking halimaw na magkakaiba ang umahon mula sa dagat nung umihip ang hangin. So dito naman sa pang-4 na versikulo, sinabi dito, ang una ay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Hindi natin mga idol kung anong ibig sabihin, bakit ang una ay parang gaya ng leon. So magpatuloy tayo mga idol. Habang aking minamasdan, ang sabi niya doon, ang sabi niya dito,
ang mga pakpak nito'y nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at binigyan din ito ng isip ng tao. So, napakahirap nito mga idol na ipaliwanag, pero pag-aralan natin ng mabuti kasi sa mga nangyayari sa panahon ngayon, lalo na sa mga politiko natin, simula presidente, vice president hanggang sa mababang katungkulan ay parang may kahawig. So yun lang mga idol, binigyan din ito ng isip ng tao. So yung dalawang pakpak na hinugot ay pinatayo at binigyan ng isip. Napakatalinghaga ng mga salitang yan mga idol. So sa ngayon ito lang muna at magpatuloy na lang tayo sa susunod. So hindi ko muna ito paliwanag ng maayos mga idol. Pero kung matatandaan nyo, lahat ng mga parang parang magkatugma na yung sinasabi doon sa pangitay ni Daniel, ang mga nangyayari sa ating panahon ngayon. Yung mga kapwa nga natin nag-aaway-away na dahil sa hindi pagkakaintindihan. So sana magkaintindihan yung mga natin at magiging maayos ang takbo ng panahon. Pero duda ko mga idol, hindi ito ganun kadali kasi ito ay nakasulat na. So hanggang dito lang muna tayo.